iya ba na trabaho. Kita steward lang ta sa ipiyal sa ito. We are Keystone sa aning ministry naghatag sa Ginoo sa ito. Karon, the month of December, mag-celebrate ito ta or everyday celebration sa pagkatao ni Jesus. Kaya itong mag-celebrate ta, di lang December, but every day, every Sunday, from January to December, ato gina-celebrate ang iyang pagka-Diyos. Nahimo siyang tao, at the same time, God. So, kung ato na siyang stadion karon, kung ato stadion karon, kung ato siyang nagiging anak sa iyang gibuhat sa mga pinagin. So, before ta mag-start, let us stand and let us pray. Amahan mo sa langit, salamat Ginoo, nakiusa na po kami sa iyong malayang puanan. Tudlo kami Ginoo sa iyong mga pulong na makahatong kabaguhan, kalinaw, paglaog, sa punong sa bugma o grasya, kaluoy, na ikan kanin. Sinagi sa iyong pulong Ginoo na magatubo ang among pagtuo, faith comes spirit of your word. Lord, this is your word. Every period, every letter, every paragraph, every period, comma, imo kaning tanan. Help us, Lord, to be receptive sa iyong mga pulong. Help us, Lord, to understand you, that you are the Christ, the Son of the living God. We praise you and adore you. In Jesus' name we pray. Amen. In 1988, Anissa Ayala was 16 years old and diagnosed with a rare form of leukemia. It's a disease of blood. The doctor said that if she did not receive a bone marrow transplant after chemotherapy and radiation treatment, she would die. Neither her parents and her brother was matched, and they could not find another elsewhere or donor elsewhere. But her parents, 40 years old, anak pa sila, they conceive another child. And they hope that this bone marrow would compatible with Anissa's. To their great delight or surprise, it was determined that the new baby was a compatible donor. Praise God. And when Marisa Ayala was 14 months old, they took some of her bone marrow and transplanted to Anissa. Anissa was full recovery from leukemia, and both sisters led healthy lives today. In a very real sense, Marisa saved her sister's life. She says, without me being a perfect match for my sister, she would not be here. The implication sa aning story is, without his sister, younger sister, 14 months, Anissa would die without transplant or bone marrow transplant. So pinagi sa bata, naluwas siya, naayo ang igsuon na 16 years old. Praise God. In connection sa atong celebration karon, we celebrate the birth of our Savior, Jesus Christ. Jesus was born into this world to express purpose, saving us. Pinagi kang Jesus, naluwas ka sa atong mga sala, kung natay paglaom, o gitagatan niya eternal life. He is the one, the only Savior that can save all those who put trust in Him. This Christmas marks the day when we celebrate His birth. Without Him, we would not have salvation. Pinagi kang Jesus, example sa life ni Marisa, igsoon ni Anissa, naayo ang iyang igsoon. Kita po, pinagi kang Jesus, naayo po ta sa atong mga sala. This is sin virus. Virus ang gining sala, nikalat sa tibok kalibutan ng mga tao nagpakasala, nagpalami sa taunong pagbati, nagpalami sa ilang tukso sa mata o garbo sa kinabuhi. We all need this salvation and forgiveness comes from Christ alone. So the title this morning is The Birth of the Savior, Jesus Christ, ang pagkatao ng manluluwas si Ginoong Jesus, Ginoong Hesus Kristo. So the first point I'll share to you is Savior born by incarnation. You know this word incarnation means
Word became flesh. Milagro sa pagkahimong tao. So as we read the verse 18, as we read the chapter 1, is the genealogy of Jesus, the Messiah. Giprophesy na si Jesus Christ 700 years ago, matao siya para magluwas sa iyang mga katauhan. So as we read this, it took 42 generation before niabot si Jesus Kristo na tao ng kalibutan. In sa verse, so after all have been stated, all generation Abraham to David, Messiah takes 14 years. From Abraham to David, 14 years na. David to deportation to Babylon, and deportation to Babylon to Messiah, 14 years. So it took 42 generation. So kung masalamat na sa Ginoo, kay iyang i-fulfill ang iyang promise through a woman o young woman na mag-bear siya of child. Ang ilang pangalan kini Jesus, means Savior. So ang mga karakter na ito magapan is si Joseph and si Mary. Kani siya nakuha na chapter 2, chapter 1, nag-isgot kani kang about kang Joseph. Kabot sa Luke is about kang Mary. Nagpakita ang anghel kang Mary o kang Joseph. Pero kani, sa kinabuhi ko ni Joseph, nagpakita in a dream. Kung basahin ko sa verse 18, now the birth of Christ as follows. When his mother Mary had betrothed or engaged to Joseph. So when we say in betrothed and engaged, it is legal binding na. Di na maputol. Kasi ilang time, they're called betrothal, it takes 1 year of period to test their faithfulness and commitment sa matagusa. Pero nahitabo man kinu pa naman ng 1 year, natitingalan si Joseph na si Mary na buntis. So nagplano si Joseph na i-divorce. Hindi niya gusto maulawan si Mary. You all know, in their times, they call this civil law. Once masakpa ng isa ka babae na nabuntis, unfaithfulness, they were stoned to death. Ingon sa Deuteronomy 22 to 23 to 24, ako magabasahon, kung ang usa ka tao nakikihilawas sa usa ka babae na kasulon, o nahitabo kini sa usa ka lungsod, verse 24, dadkunin niyo sila duha sa ganaanan sa lungsod o batuhon hangtod mamatay. Mo nilang punishment, masakpan ka na unfaithful ka sa imong banang asawa. Kani sila consider na sila husband and wife. Basahan nimo, Joseph and her husband. Wala pa sila totally sa ilang formal wedding, they already recognize husband and wife. So, pero tungod sa anak, natingala si Joseph, discount si Mary, tingala din siya, before they came together, she was found to be with a child by the Holy Spirit. Kung sa chapter 2, overshadowed siya sa balang spiritu. So natingala si Joseph, ano man. So, he don't want to be disgraced kang Mary. So he sent her away secretly. Kung basahan mo si Joseph, her husband is a righteous man. Kung righteous ka na tao, expose gini mo ang mali. Di gini mo tago, itolerate ang sala, kay righteous ka. I-expose mo ang mga mali, kamalian sa tao. But we consider righteousness, encapsulate ko ni compassionate, deep affection, and love. Same with Christ Jesus. Righteous siya, but He take your disgrace. Iyang gikuha na o iyang gibutang sa cross. Manang si Kristo, full of righteousness, and a picture of kang Joseph is a righteous person. Hindi niya gusto na ikaw maulawan. Si Mary din niya gusto maulawan, ugma, stone to death. Ikaw ba ganahan maka-stone to death? Kaulaw kayo na may balaan na imong asawa, buntis. Nauwi ka ba looking sa ambanan? So, matingala lang ka anak. But there's a reason. Mayroon sa pulong sa Ginoo, all things work together for good. To those who call according to His purpose.
Dahil purpose na gigamit si Mary. We all know that Mary is virgin. Kani siya na virgin, sa Bible kani, young woman sila. Asa ako na nabataan is 13 years old. Bata pa rin sila, batang tumpak, di kasal. They arranged silang parents, mananay betrothal engagement. So wala na ginagigyan na maputol. Covenant na gina siya between Mary o Joseph. So as Joseph considered this, an angel appeared to him in a dream. Damgo. Yung espiritu na hindi nyo sa damgo. Ano to, sa situation na basta damgo, nagpakita si Angel Gabriel. The same thing with Mary. Nagpakita po, ang kalayan sila duwa, na appeared did ang angel ka Mary. Kung basahin mo Luke 1:28, Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman. The Lord is with you." Kang Mary, nagpakita din ang angel Gabriel. But kang Joseph is through dream. Grabe yung kanino. So, ako na learn ako mag-share sa inyo ha, once the Lord will give you a name for your child, the Lord will express through the husband and wife. Mga sila, Joseph and Mary, ilagay ni pangalan si Jesus. Kaya ang angel Gabriel naghatag o message na kanyang pangalan mo na inyong anak na si Jesus Cristo. So, but Mary, natingala siya, ayaw pa sa angel, ayaw kahadlok bariya kay kahimukan ka sa Diyos. But I believe that Mary, hindi siya dapat imong i-worship. Only Jesus. So, kung basahon mo ang Luke 1:38, ingon ni Mary, iya ging gisulti siyang nga bibig, sulugon ako sa Ginoo. Natuman unta kanako ang imong gisulti. O kunya, mibiya ang anghel kanina. Gikan ka Mary, sulti sa sulugon ako, dili ko Diyos. Dili ko ang simbahon. Unta, matuman unta kanako ang imong gisulti. We don't worship Mary. We worship the living God. Gigamit na siya sa vessel para matawag si Ginoong Jesus during nining kalibutan. So the question is, what is the importance that Jesus was born to the Holy Spirit? Ano importante man natawag si Ginoong Jesus pinagi sa dalang Espiritu? Kung si Jesus Christ na tao in natural way, mother, husband and wife, na matawag sa kabata, if mahitabo na siya, Jesus will inherit a sin. Therefore, Jesus will not be the atonement for the sins of the world. Di siya perfect sacrifice kung na siya sin. Mga Jesus, sinless, even was tempted, but he never sinned. Kung nahitabo ka na siya, di siya angayan na may muhalat. Wala tayo kapasaluan sa kalan. But because of the love of God, He gave His Son, the only Son, the promised Son, tagaan na niya o halat. Muna si Ginoong Jesucristo. Nakaroon tao mga lipay, kay tunay kapasaluan sa mga sala. Pinagi sa kinubuhay ni Jesucristo. Tungod na, si Jesus became human. Incarnation. Became God at the same fully man. Atong basahan ng verse, ingat, kani sa 1:17:5, may tungod kini sa priestly prayer ni Ginoong Jesus. Nag-story sa siya mahal, ang iyang mo niyang yampo. Busa karon naman, pasindugi ako, diya sa imong presensya. Ihatag ka nako ang dungog, na ako kanyag to. Sa diha pa ako uban kanimo. Sa wala pa mo pamugna ang kalibutan. So, tao na si Ginoong Isus ha, nag-pray siya. Pasabot, He is God. Before, kaya to sa diha pa ako uban nimo. Klaro tayo gisulti sa Biblia na si Ginoong Isus, He is a fully God and fully human. Ato baka balayon nun. Familiar verse, 1 verse 14, ang puno ng pagkatao o natiguban kanato. Amen.
Nakita na mo ang iyang kadungganan, ingon na bugtong anak sa amahan. Manulungid siya o siya o pulos kamatuoran ang iyang ginapanulti. Only Satan speaks lies, but Jesus speaks the truth. So, Jesus became human. He dwells in us. Remember, you familiar with this verse? John 1:1. Sukad pa ganyan to, anaan ang gitawag na pulong. Kung ato na sa ng pulong, sa New Testament, gitawag na siya logos. It represents Christ Jesus. Ingo pa, ang pulong kauban na sa Diyos. Grabe, ang pulong kauban na sa Diyos, uban sa Ginoo, uban sa Amahan sa langit. O ang pulong, mao ang Diyos. So, musulti kita na si Ginoong Jesus is a God and a fully human. He's a perfect sacrifice. Yung pa sa John, 1 John, propitiation of our sins. Siya ang bayan sa itong sala. Siya yung kapal sa itong mga kasalanan. Namutanong Ginoo sa ito, matarong na ka. Dili na ka hukman. Ang talagod sa man wala na. Dito na sa anak. Yan ang langsang na ginabuhi dito sa cross. So when we say incarnation, it indicates that fully God and fully human. Sa theology, gitawag na siya hypostatic union. It joined between two nature of God and human. Hindi na siya pwede ma-mix. It's a joined together. Kung atong basahan ng Hebrew Manon, chapter 2, verses 14 to 17, bearing nila, metastasing, rato yung mga isakta ng yun. Kung tungod kay gitawag na ang mga anak sa Diyos, ang mga tao nga may lawas o dugo. Si Jesus mismo nagpagkatao sa karong ihalat niyang kabulingon alang kanila. Kay pinagi siyang kamatayon, mapili niyang satanas, o magigitanan sa kamatayon sa mga tao. Sa mga pinaagi, giluwas niyang tanan ng naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibok nilang kinabuhi. So, maadlo man lang kamatayon. So, karon kita makadlok, kasi Ginoong Jesus, na-resurrect niya sa kamatayon. Busa, klaro kayo tayo na dili ang mga anghel ang itabangan ni Jesus, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. Mga kaliwat ni Abraham. Sa dugo, di kita kaliwat ni Abraham. Pero si Abraham, ito kang sa Ginoo, kita po ito sa Ginoo, kaliwat ang puta ni Abraham, pinahagi sa kumpang Ginoo. Mao ka na ang kinahanglan na magpagkatao si Jesus sa magayon sa mga igsoon sa tanang pamaagi, aron mahimo siyang maluluyon o kasaligan nga Pangulong Pari. Siya na dito nag-offer ang sacrifice. Iya kagulin ni sacrifice para sa atin. O makahalat na sa Diyos aron mapasaylo ang mga sala sa mga tao. Praise God. Ipasaylo na ta sa Diyos, igsoon pinagi sa kinabuhi ni Jesucristo. Nahimo siyang Pangulong Pari, yang kinabuhi yang ihalad para kanino o para kanako. Si Jesus, kumusutin na natao siya, o na-experience po niya ang matulog, mukaon, panington, magdugo, kung doon sa cross, gitusok niyang gusto, o sorrow, kasuko, o nahitawag siya. Baga masaw na po sa John 8:40, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth which I heard from God. Si Jesus nagsulti sa mga tao na patyon siya, na amoy plano ng patyon ako, tao, who has told you the truth, nagasulti kong kamatuuran na nadungog na mugikan sa amahan. Isa nagmismo nagsulti, tao siya, at the same time, God. Have you remember the time na nalangsang si Jesus Christ? Kinsa man namatay sa iyang nature, divinity and humanity. It's only his humanity, his flesh. Natao siya balik, resurrected from the dead. So nasa'y, kung mamatay ang divinity, hindi siya God. But ito nabasa, he is a God. So, his humanity died on the cross, but he resurrected from the dead. Muna na'y gusto kaya mga kamot o kiin.
So the purpose of incarnation, dili mo na matilawan ni Ginoong Hesus ang kanindot sa kalibutan, sa mga tao, pag halubilo niya, nakaihalubilo mo siya. Dili, niya siya dire, God became in flesh in order to save mankind. Mga nga, Jesus saves. He is the Savior. So, wala yan si Ginoong Hesus para luwason ang mga tanang tao. Gitan silang mga sala. So, on